message God wants to communicate with us today is, fear not. Sabihin mo nga sa iyong kasama o mga kasamang nanonood ngayon, fear not. Huwag kang matakot. Amen. Someone said that there are 365 fear nots or similar expressions in the Bible. So ano pong ibig sabihin nito? Di po ba mayroong 365 days ang isang taon? So it means that every day, God is simply telling and reminding us not to be afraid or huwag matakot. He is telling and reminding us not to fear or be afraid of the bad things. Yung mga hindi po magagandang mga bagay o pangyayari na ating nararanasan sa kasalukuyan at even sa hinaharap. Halimbawa, the threat of COVID-19, the threat of losing our jobs, magkasakit po tayo, mabaon po tayo sa utang, at higit sa lahat, yung kinatatakutan ng lahat, kung pwede kong sabihin na gano'n, ay yung kamatayan. So God is gently whispering to our ears, fear not. Kaya nga sabi nga po doon sa John 6:20, it is I, do not be afraid. Ako ito, huwag kayong matakot. The truth is, God knows all things in our lives. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Alam niya lahat. Hubad po tayo sa harapan ng Panginoon. And He is never and will never be surprised of the circumstances we are in. Kaya nga po, this is a very comforting thing para sa akin at I believe para rin sa inyo to know that our loving Father, the Almighty God, knows all details of our lives. Sabi nga po doon sa Psalms 15:3, ano pong sabi doon? The eyes of the Lord are in every place, sa lahat po ng lugar, keeping watch on the evil and the good. Kaya nga po, ganoon din po ang sinasabi niya doon sa Hebrews chapter 4 verses 13. Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes. Kaya nga po, dapat po tayo magkaroon ng kapayapaan doon sa katotohanan na yan. So we are all aware of what is happening around us. Yung COVID-19 virus is still very serious threat to our health and safety. A number of people being infected and dying due to COVID virus is still growing. Pataas, parami pa rin po ang na-infect at namamatay dahil sa COVID virus. Hindi lamang po, number siguro, marami pong mga businesses at mga livelihoods, mga pinagkakakitaan are quickly evaporating, resulting in the increase of unemployment. Kaya nga po, sa atin po na mayroon pang trabaho, we are still fortunate at tayo po ay may source of income during this crisis or this pandemic. Though binabaan man or nagkaroon po tayo ng salary deduction, ay still okay. Praise the Lord. Amen. So bills are piling up and we don't know exactly where to get the resources to settle it. So we are literally overwhelmed with the effects of the current crisis. And as a result, there are so many questions popping out from our minds searching for answers. Halimbawa, kailan ba ito matatapos? When will this COVID pandemic ends? Is there any hope we can pass through this valley soon? Meron ba tayong pag-asa na soon ay sa malapit na hinaharap ay malampasan na natin ang problema or pandemic nito? Will my business or employment be restored once this crisis is over? What's next? What lies ahead? So marami po tayong katanungan at nangangailangan po ng kasagutan. Samahan niyo po ako na basahin po natin ang ating text sa oras nito. Open your Bible and let's read together Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. So babasahin ko po sa New King James Version, sinasabi po dito, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed,
For I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Yan po ang sinasabi ng Panginoon through the prophet Isaiah. Basahin ko po sa Tagalog para mas lalo pa nating maintindihan. Sinasabi po doon sa Isaiah 41:10, sa Tagalog version, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakaganda pong mensahe ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, gaya po natin nasabi kanina o nabanggit kanina, that the Lord is telling us, mayroon pong siyang prescription on a daily basis na sinasabi niya, fear not or do not be afraid or huwag kang matakot. However, the truth and reality is, all of us feel and experience the blows, the fear is making in our lives. And it is getting stronger and heavier each passing day. You can probably relate to this situation, my friend. Alam ko po yan. Ako, nakaka-relate ako much dito sa ating pinag-uusapan ng mensahe pong ito. And it is not an accident you are watching or hearing this message now. I am here to tell you that there is hope. The God we are serving and worshiping is a God of hope. Praise the Lord. Sabi po doon sa Romans 15:13, now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So He is alive and He is in total control of every situation, even this COVID pandemic. He is carrying us through this difficult situation. Hallelujah. So again, balikan po natin ang ating text sa oras nito, Isaiah 41:10. Sabi po doon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So mayroon po tayong tatlong puntos or main points na ating titingnan sa gabi pong ito base po doon sa ating text. Amen. Una, God commanded us not to fear. Inutusan tayo ng Diyos na huwag dapat matakot. Pangalawa, God commanded us not to be dismayed. It's also a command. Amen. Huwag po tayong mangamba. And lastly, number 3, God assures us that He will help us in times of trouble. So yun po yung ating tatlong puntos. So una, God commanded us not to fear. Fear not, sinasabi nga po doon. For I am with you. Hallelujah. So ano mo po ba exactly ang fear para mas lalo nating maintindihan kung ano po ang ating pinag-uusapan. Kasi napaka-importante po na mayroon po tayong kaunawaan tungkol dito sa ating subject na takot o fear, at upang ito ay maunawaan natin at magawan po natin ng paraan. So what is fear? So mayroon po ako nakita ng mga acronyms. Ginamit po nila yung fear, yung F-E-A-R, para i-define kung ano nga po ito. So una, sinasabi po doon na ang fear ito ay false evidence appearing real. Kita niyo po yan? Fear is false evidence appearing real. So yan po yung F-E-A-R. So meron din pong ibang definition na ginamit din po nila yung acronym na ito, yung F-E-A-R. Una, forget everything and run. Nakakatawa naman po. Forget everything and run. Yan. Yung pangalawa, face everything and rise. Yan. Sabi nga, maganda po yan. Mas gusto ko po yung pangalawang sinabi niya doon na acronym po ng fear. Face everything and rise. Diba? Take the challenge. Amen. So, I did some research sa definition nga po nito. Sinasabi po doon sa Merriam-Webster's Dictionary, ano po ang kahulugan ng fear is,
ito po ay isang unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So ano pong ibig sabihin nito? Isang emosyon na na-trigger ito sa pagkakaroon ng awareness o kaalaman sa isang hinaharap na danger o problema. So fear is an emotion induced by perceived danger or threat which causes physiological changes and ultimately behavioral changes kagaya ng fleeing, yung nagtatakbo, hiding, yung nagtatago, ayaw magpakita, or freezing from perceived traumatic events. So, very common po ito. So, probably I don't need to elaborate more. Alam na natin exactly ang sinasabi ko dito, kung ano yung takot or fear na pinag-uusapan po natin. So, napakarami po itong nagagawa sa ating mga buhay. Actually, may mga nababasa po tayo that fear even kills, di ba? Nakakamatay din yan, di ba? Makakala natin ganun lamang po yan. Pero may mga extreme cases na dahil sa takot o dahil sa fear ay nagdulot ito ng kamatayan. Sa oras po nito ay samahan niyo po akong tingnan ng dalawang pangunahing kategorya or types ng takot or fear. The two general types of fear. So, I don't exactly kung sumasang-ayon po yung mga dalubhasa dito, but kinuha ko po ito. At ito ang mga pag-uusapan po natin. Una, sa two general types of fear na kinuha ko is the fear of God. Yan, the fear of God. Pangalawa is the fear of man. So, hindi na ako nagdagdag ng any other types of fear dito. So, probably there are still other types of fear na alam natin o alam ng iba, pero dito po tayo magpo-focus. The fear of God and the fear of man. So, ano nga po ba ang mga ito? So, una, the fear of God. So, ito yung tinatawag nila na maganda, na uri ng takot. Hindi po ito masama. Ang pagkatakot o takot sa Diyos ay isang napakagandang takot na dapat ay nasa atin at ina-experience po natin o pinapractice po natin. Sabi po doon sa Proverbs 1:7, Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Okay. So isang napakaganda po itong takot na ito, yung fear of God. Amen. So the fear of God is what we call a healthy, good, or positive fear that we should be doing and experiencing, gaya nga po ng nabanggit ko na kanina. Dapat po ito ay nasa atin. Hindi po dapat ito ay inaalis or hindi ginagawa sa buhay natin. Dapat talaga pinapractice natin kasi ito ang napakagandang takot na sinasabi po natin. It is the fear that drives and moves us. Yung fear of God. Ano po nga po ito? It is the fear that drives and moves us, una, to revere God. Yan, yun yung maganda, di ba? Nagkakaroon, may takot tayo. At dahil sa takot nito sa Diyos ay ginagalang natin, nire-revere natin ang Diyos. So, di ba, napakaganda yan, di ba? This is exactly the opposite yung ibang fear na titingnan natin mamaya. So, the fear of God also drives and moves us to respect Him. Di ba? Paganda. To obey His commandments. So, ang takot nito ay nagmumotivate sa atin, nagdra-drive sa atin na irespeto at sundin ang mga commandments ng Panginoon. Di ba? Napakaganda. And lastly, this is the fear that drives, moves, and motivates us to worship God in spirit and in truth. Wow! Praise the Lord! So, kung mayroon po tayong takot na gustong-gusto po natin gawin o mapasa atin, ay ito po, the fear of God. Amen! Praise the Lord! The second type of fear is the fear of man. So, ano nga po ba ito? The fear of man brings a snare, sabi po doon sa Proverbs 29:25. But whoever trusts in the Lord shall be safe. So again, under this fear of man, mayroon pong dalawang klase rin ng fear. The rational fear and the irrational fear. So ano nga po ba mga ito? So lumalawak po yung ating pinag-uusapan.
So yung rational fear is our natural reaction about a real threat. Mayroong real threat, mayroong totoong banta or problema na kinakaharap natin. Halimbawa, kagaya ng COVID, it's a real threat, di ba? So this is a rational fear kung mayroon tayong takot sa bagay na ito. So it's our natural reaction, a real threat, something we are consciously aware of, and it comes from the human brain. Meron pa siyang reason, logical siya, rational. Samantala, yung other type of human fear na tinatawag po nila na irrational fear ay walang basis, no clear basis, something we fear, isang bagay na kinakatakutan natin na hindi natin matukoy o alam kung ano ang pinagmulan o ano exactly yung bagay na ito. So, it is an irrational fear. Illogical, wala po siyang malinaw na basis. So siguro, alam nyo exactly yung ibig sabihin, natatakot tayo ng ganitong bagay na wala naman tayong basis. Basta natatakot ka lang, di ba? O takot lang tayo. So irrational po yan. Amen. So titingnan natin yung mga ilang effects ng fear sa buhay natin, especially yung fear of man. Amen. So una, fear controls us. Yun ang mabigat at pangit na parte ng mayroon tayong fear. Fear controls. Fear is an emotion. Yun nga pong sinasabi na natin. Isang emotion ang fear, but becomes demonic if not checked. Yun ang mabigat na parte niya. So all of us were created with an emotion. Of course, alam natin lahat yan. Kaya nga po tayo nakakaramdam ng pag-ibig at naglulong ng pag-ibig, di ba? So our emotion let us feel happy or sad. Kaya tayo nagiging minsan masaya at minsan naman ay malungkot. Kasi may emotion tayo. Fear indeed is a natural human emotion, but if not properly checked, becomes demonic. Yun nga po yung sinasabi natin kanina. Bakit natin nasabi ito? The Bible says fear is also a spirit. Di ba? 2 Timothy 1:7. Ano pong sinasabi niya doon? New Living Translation. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So ang katotohanan kasi is, pwede tayong mag-start being afraid or mayroon tayong takot with a logical explanation, isang rational fear, at hahantong ito or mag-end up being controlled by the spirit of fear. So yun ang mabigat na parte niya. Kaya nga po, kailangan natin itong ma-check. The soonest or the earlier, the better. Amen. Ano po yung isa pang epekto ng fear sa buhay natin is it changes our focus. Binabago niya or blur niya o yung ating focus. Amen. So fear can magnify the past and shuts down the future. Sabi po dito, ang fear o yung takot ay lagi niyang binabalikan ang nakaraan at hindi na niya makita or wala na siyang attention or focus sa future. Another one is it glorifies the problem and minimizes the promise. Dahil nga sa takot, di ba? Kaya sabi nga, fear changes our focus. It creates in us an amnesia, yung makakalimutin natin, hindi na natin maalala ang mga mabubuting gawa na ginawa ng Diyos sa buhay natin o sa buhay ng pangkalahatan, di ba? So we lose focus on the miracles of God. It messes our focus. Fear basically makes our vision blurry. Yung malabo, pinapalabo niya ang ating vision. So hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na sa ating situations or beyond our situation or circumstances at hindi malinaw ang ating perspective. Okay, so what is the antidote of fear? Ano nga po ba ang lunas or solusyon sa takot? So nasa verse din po natin, nasa text din po natin, Isaiah 41 verse 10. Ano pong sabi niya doon? Fear not. So anong kasunod niya? For I am with you. Yun pong sinasabi ng Panginoon. Fear not. At ibinigay din niya yung solusyon, yung antidote, yung lunas sa takot. At yun ay ang kanyang presensya, ang kanyang
presensya nga po sa buhay natin. So una sa lahat, kailangan po natin ng Panginoon, di ba? Kailangan natin siya. Siguro experience natin lahat dito na kayo po, ako at kayo po na nakikinig o nanonood sa video message na ito, di ba? Sabi nga po na mas madali kang matakot kung ikaw ay nag-iisa, di ba? Kaysa mayroon kang kasama o mga kasama at ikaw ay hindi basta matatakot, di ba? So, ganun po, experience natin lahat yan. Kapag nag-iisa po tayo, we are vulnerable at easier to become fearful. Pero kung mayroon tayong kasama, ay mas matapang tayo. Yun ang tamang term pala doon. Mas matapang tayo pag mayroon tayong kasama. At sinasabi po ng Panginoon dito through the Prophet Isaiah is, dahil siya ay kasama natin, dapat huwag tayong matakot. Amen. So the presence of God is the antidote, the solution, yun ang lunas ang emotion o spirit of fear. Kaya kailangan po natin ng Panginoon sa buhay natin. At paano po natin yan magagawa? I-explain ko po mamaya. Amen. So again, yung first point natin, God commanded us not to fear. Amen. At yung pangalawa, God commanded us not to be dismayed. Huwag tayong mangamba. Yun ang sinasabi niya doon. Sa Tagalog version, sabi doon, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Be not dismayed. So of course, alam na natin yung progression dito, di ba? So yung pag tayo po ay nangangamba, ibig sabihin na nag-umpisa na yung or mayroong nang nangyari na emosyon ng takot bago ka nagkaroon ng pangangamba or na-dismayed ka. Amen. So again, kailangan po natin ng solusyon para tayo ay hindi mangamba, hindi tayo ma-dismayed. At ano po ito? Sinasabi niya po doon na, for I am your God. Amen. Sinasabi po doon, be not dismayed, at dinugtong ng Panginoon, for I am your God. Ako ang iyong Diyos. Sino po ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Dapat kilala po natin siya. Ano po ang kanyang katangian? Ano po ang kanyang kayang gawin? Actually, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. At siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Di ba napakagandang malaman na siya ay ang ating Diyos? So again, Diyos ba natin ang tinatawag na Diyos ng Bible or iba ang Diyos na sinusundan o pinaglilingkuran natin? So, yun ang malaking tanong. So, dapat ang Diyos na tinutukoy, pinahayag ng Biblia, ay siya ang dapat Diyos nating paglingkuran, sambahin at kaibiganin. Amen. Praise the Lord. So, yun po yung pangalawang punto. God commanded us not to be dismayed because He is our God. So, alamin po natin, saliksikin po natin. Siguro we don't have that much time para pag-usapan lahat ng mga bagay-bagay na tungkol sa Diyos. But I highly encourage you na magsaliksik po tayo kung basahin natin ang ating Bible at dagdagan natin ng konting research. Especially, marami ng mga available resources sa online, sa internet, etc. So, just filter yung mga lessons na yun o mga bagay-bagay na yun. But it will help us grow and know God better. Amen. So, yun nga po, nabanggit na po natin yung antidote para hindi tayo ma-dismayed o mangamba. It's simply knowing that God is our God. Amen. Kasi yun ang sabi niya, I am your God, di ba? So, kung sinasabi niya na I am your God, so ano pa ba ang hahanapin natin at katatakutan natin? So, God commanded us not to fear. God commanded us not to be dismayed. At yung pangatlo, God assures us that He will help us in times of trouble. Yung napakaganda, di ba? So, I don't know, pag-aralan din niyo po, basahin niyo po yung book of Isaiah, kasi napakaganda po yung konteksto ng verse nito. So, of course, medyo you need to spend some time para pag-aralan po yung book of Isaiah. So, ang nakita ko po doon ay yung mga Israelites during that time na isinulat o pinahayag ni Prophet Isaiah ang mga bagay nito ay sila po ay nagwo-worry about sa future nila.
nagwo-worry po sila kung ano yung mangyayari sa kanila in the future dahil sa mga pahayag ng propeta na mangyayari sa kanilang bansa o sa kanilang nation. So as a consolation, pinahayag po ng Panginoon in advance kasi prophecy po ito, di ba? Mga bagay-bagay na mangyayari pa lang in the future during that time. So the prophet Isaiah is giving the Israelites, the people of that nation during that time, these messages para sila po ay ma-encourage at sila po ay hindi tuluyang matakot dahil sa sinasabi doon that God will strengthen them, will help them kahit ano po ang mangyari sa kanila in the coming days or future. So alam po natin that after some time, yung nation nila was conquered by the Babylonians. At yun nga po, nagkaroon po na hostage or kinuha yung mga ibang mga tao. At siyempre, we know that marami rin pong namatay during that time. So hindi po madali or hindi po easy yung panahon na kinalalagyan ng mga Israelis during that time na pinahayag ng prophet itong mensahe nito. Pero ito po yung consolation po nila. Sabi ng Lord, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." At ito yung napakagandang pahayag niya. "I will strengthen you." Kaya nga po, kung kayo po ay nanghihina ngayon, may problema po kayong kinakaharap, take this word na sinasabi ng Panginoon sa oras nito. This message is for you. It's for you and for me. I will strengthen you. Kung tayo po ay nanghihina, yes, I will help you. Kung tayo po ay maraming pangangailangan o nangangailangan, di ba? I will uphold you with my righteous right hand. Amen. So ang nagsasabi po diyan, nagbibigay po ng assurance na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ang Diyos na nagpapahayag sa Israel sa pamamagitan ni Prophet Isaiah that time. Amen. So, napakaganda po yung mensahe ng Panginoon, and I believe na maiksi man at very simple kung masasabi man natin yon. I believe na nangungusap po ang Panginoon sa bawat sa atin sa oras nito, anuman ang or anuman ang situation natin, whatever is our circumstances, our problems, anuman yung dinidil natin sa oras nito, just trust the Lord. Alam niya ang nangyayari sa buhay natin at mayroon siyang kakayanan, mayroon siyang kapangyarihan. At higit sa lahat, mahal niya tayo, kaya hindi niya po tayo pababayaan. Amen! Praise the Lord. Sa ating conclusion na po tayo. So ulitin ko lamang po, God commanded us not to fear because He is with us. So sino po ang nasa sa atin? Ang Panginoon. Amen. Kung may takot po tayo, tanongin natin ang sarili natin, nasa akin ba ang Panginoon? So malalaman natin yan. Kasi the presence of God is the antidote. Yun ang lunas o pangontra doon sa emotion at espiritu ng takot. Amen. Pangalawa, God commanded us not to be dismayed because He is our God. Mayroon pa ba tayong hahanaping iba kung ang Diyos ay siya ang ating Diyos, di ba? Siya ang nagmamayari sa lahat ng bagay, siya ang may control sa lahat ng pangyayari sa buhay natin at sa buong sansinukob. So, saan pa tayo tatakbo? Saan pa tayo hihingi ng tulong kundi sa Kanya mismo, di ba? So, God assured us that He will help us in times of trouble. Napakaganda, di ba? So, sino ba naman ang walang problema? Sino ba naman sa atin ang walang kinakaharap na kabigatan? God assured us that He will help us in times of trouble. So, lahat po tayo. Iba-iba lamang po ang kinakaharap natin ng mga problema, iba-iba yung bigat o gaan ang mga dinadala natin sa buhay. But for sure, God will help us when we are in trouble. Pangako niya po yan. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So the challenge is, ito yung challenge about sa atin. Do you believe what God is saying to you now? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay tutulungan niya tayo kung tayo may problema? Ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan. Amen? So, nasa sa atin yan. So the challenge is, do you really believe
what God is saying to you now. Yung sinasabi ba ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah at iba pang mga kasulatan na nakapaloob sa ating Biblia ay pinapaniwalaan ba natin yon? So kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan, katiwala natin sa Panginoon. Ibigay muna natin sa Panginoon ang mga kabigatan na yan. Pag-worry sa kinabukasan, ano nga bang mangyayari dahil dito sa COVID, di ba? Sa pandemic. Pag-worry nang wala tayong trabaho. O takot, yung takot na wala tayong trabaho at tayo hindi magkaroon ng mga pagkakakitaan. Yung takot na hindi natin may paliwanag, mga irrational fears, di ba? So, ipagkatiwala na natin lahat sa Panginoon, mga kapatid. So, I think this is the message na gustong iparating ng Panginoon sa bawat sa atin, na hindi po siya nagbabago. He's still on the throne, He's still doing His business, at hindi kailanman siya nagpabaya sa bawat sa atin. Alam niya lahat ang nangyayari sa buhay natin. When will this pandemic ends? God knows. Hindi natin alam, but we put our trust, our confidence, lahat-lahat sa Panginoon dahil siya ang may kakayanan na alamin, baguhin, at bigyan ng solusyon lahat ng ating mga problema. Amen! So, praise the Lord. So, tayo po ay manalangin at aking dalangin nga talaga at aking dalangin na ang bawat isa ay muling napalakas, nagkaroon ng fresh hope at nagkaroon po ng bagong pananaw or perspective sa ating nararanasan sa oras nito. So let's pray. Panginoon, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang lumalang ng langit at lupa at lahat ng bagay ay nasa inyong kapangyarihan. Ang aming buhay, ang mga pangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, kayo po ang may control at wala na pong iba. Pinagkakatiwala namin sa oras na ito at sa mga susunod pang mga araw, taon ng aming mga buhay, sa inyong mapagpalang kamay ang aming buhay, Panginoon. Hawakan niyo po ito at patuloy na ingatan, patuloy na gabayan sa aming paglakad dito sa daigdig na ito. Hayaan niyo po na patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong provision sa bawat araw po na ang aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Bless lahat ng nanonood sa oras nito, mga nakikinig sa mensahe nito. Mangusap po kayo sa kanila at mangusap din po kayo sa akin, Lord. Salamat muli. Pagpalain niyo po kaming lahat at ang mga bagay nito ay aming hinihiling, dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Gaya po ng aking nabanggit kanina na kailangan po nating magkaroon ng kalaman o relationship sa Panginoong Diyos na tinutukoy natin kanina, at ito ay magagawa natin sa pamamagitan po ng ating pagsuko ng ating buhay sa Kanya, paghingi ng tawad at patuloy na paggabay niya sa buhay natin. So kung kayo po nanonood ngayon na taon po na wala pa po kayong tamang relasyon or naranasan yung pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos, this is your chance. Inimbite ko po kayo, inimbitan ko kayo na manalangin po tayo, pagkatiwala ang ating buhay, at humingi tayo ng tawad sa Kanya dahil siya ay Diyos na mabuti at patuloy na nagpapatawad sa lahat po ng lumalapit sa Kanya. Panginoon, sige po, manalangin po tayo. Tundan niyo po ko dito sa isang maiksing panalangin na kagaya nito. Panginoon, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas or Savior. Aking kinikilala na ako ay nagkasala sa inyo mula nung ako ay nagkaroon ng malay, sa kasalukuyan, at even sa hinaharap. Kaya Lord, patawarin niyo ako. Linisin niyo ako sa aking mga kasalanan at igawad niyo po sa akin ang iyong pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Naniniwala ako sa Panginoong Hesus na siya ay namatay upang bayaran lahat ng aking mga kasalanan at upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Mula sa oras nito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
Connect with Gia Bahrain through the following website. Need a Bible study group? We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.